Hosea, Kabanata 12. Ang Ephraim ay umaasa sa wala, at maghapong naghahabol sa hangin. Puro kasinungalingan at karahasan ang ginagawa. Nakikipag-isa sa Assyria at nakikipagkalakal sa Ehipto. May paratang si Yahweh laban sa Huda. Paparusahan niya si Jacob ayon sa masama nitong pamumuhay at gagantihan ayon sa kanyang mga gawa. Nang sila'y nasa sinapupunan pa, dinaya na ni Jacob ang kanyang kakambal at nakipagbuno sa Diyos nang siya'y malaki na. Nakipagbuno siya sa anghel at nagwagi. Umiyak siya at nakiusap na naway pagpalain. Nakatagpo niya ang Diyos doon sa Bethel, at ito'y nakipag-usap sa kanya. Si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yahweh ang kanyang pangalan. Kaya't manumbalik kayo sa Diyos at mamuhay kayong may pag-ibig at katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Sinabi ni Yahweh, gustong-gusto nilang gamitin ang timbangang may daya. Nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanang ito para sa aking sarili. Ngunit lahat man ng kanyang kayamanan ay hindi sapat pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Ako si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Muli ko kayong papatirahin sa mga tolda, gaya ng panahon ng mga itinakdang kapistahan. Nagsalita ako sa pamamagitan ng mga propeta, at sa kanila'y nagbigay ng maraming pangitain. Maraming talinhaga rin ang sa kanila'y aking itinagubilin. Laganap sa Gilead ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sumasamba rito'y nakalaang mamatay. Naghahandog sa mga Diyos-Diyosang toro ang mga taga-Gilgal, at ang mga altar nila'y mawawasak, magiging mga bunton ng bato sa gitna ng kabukiran. Tumakas si Jacob papuntang Aram, at dooy nakatagpo ng mapapangasawa. Nagpastol siya roon ng mga tupa upang makamtan ang kamay ng isang dalaga. Inilabas ni Yahweh ang Israel sa Ehipto sa pamamagitan ng isang propeta, at sa pamamagitan din ng propetang ito ay pinangalagaan niya ang Israel. Matindi na ang galit ni Yahweh kay Ephraim dahil sa kasamaang ginagawa nito. Kaya't siya'y paparusahan ni Yahweh at pagbabayarin sa kanyang mga kasalanan.